So ngayon guys, nandito na naman ako sa aking cooking series. Samahan niyo ako, magluluto ako ng Chinese dessert. Gagayahin natin yung dessert ng Chinese na ginagawa nila na may taro. And meron ako ditong bibilugin na glutinous rice. Yan. And then also na-boil ko na itong sagu. And syempre hindi mawawala itong coconut milk. Sasamahan niyo ako guys. Gagawa tayo ng Chinese dessert. So ngayon, balatan muna natin itong taro. Gasan muna natin. Saka natin babalatan. Balatan muna natin ang taro. Alam mo nyo minsan, yung taro na to is makate. Pero pag nagluluto ako na ito, hindi na nga natin yung kamay ko. Ito saraan. Minsan diba may dagta ito. But since ito hindi makate sa kamay. Kasamahan natin tayo. So ito, nabalatan na natin. So ngayon, nagka-cut ko lang siya. Maliliit lang yung cut ko lang. Ganito lang natin siya ika-cut. Para madali siyang lumambot pa. Cut lang natin ng ganito. Then i-cut natin sa gitna. Ganito. Tapos, cut lang natin siya ng maliliit. Yan. Ayan. Para lang madali siyang lumambot pa. Ganito lang siya kaliliit. Para mabilis para mag-soft agad siya. So, ibain lang natin siya ng ganito. Ayan. So, ito, nagayat ko na itong taro. I-next naman natin itong magbibilog-bilog lang tayo na itong glutinous rice. Nabugas na ako ng kamay. So, ganito lang gagawin natin sa glutinous rice. Bilog-bilog-bilog. Gagawa ka lang ng bilog-bilog. Ganito. Tapos, lagyan mo lang sa bilog-bilogin lang natin na ganito. Ayan. Nakakatawang magawa ng ganito. Magbilog-bilog. Para ka lang naglalaro ba? Ayan. Para ka lang naglalaro ng clay. Alam mo yun. So ngayon natapos ko nang bilugin yung mga glutinous rice natin na gawa. So ngayon mag-i-start na tayo magluto. So ngayon maglalagay na ako ng sugar. Pakukulaan ko lang itong glutinous taro. Buboy lang natin yung taro. Palalambutin lang natin siya. Palalambutin ko lang siya. So, ngayon try natin kung malambot na itong taro. Kasi kukuha tayo ng mga ilang piraso dito. Tapos, dudurugin natin ba. Tapos, ihalo ko ulit dito para kang palakot na. So, ito. Kukuha tayo ng mga pieces. Ganito yung lang natin siya. Para mamaya na natin siya. Turugin lang natin. Then, yakali ko lang siya. Para lumaki. So, ngayon, malambot na yung mga taro. Malambot na siya. Susunod ko namang ilalagay itong coconut. Ganito yung nilagay ko. Then, ilan natin. Pakuliin lang natin
Then, yung sugar, optional lang yung depende sa inyo kung gaano karami ilalagay nyo. Kung gusto nyo yung sakto lang yung tamis, yung sweetness na, then nasa sa inyo yung optional. Kung gaano karaming sugar yung ilalagay nyo. Pero ako kasi ayaw maglagay ng maraming sugar. Sa mga corner scoop lang na ganito. Para hindi siya masyadong sweet ba. So, eto. Ayan, kung nagulo na. I-next naman natin ito. Yung ating binilog. Binilog. So, dahil napalambutan ko natin yung baka. So, ilalagay na natin ito. Sabi. Ang galing gawin. Sobrang galing. Siguro siguro may $30 ka, meron ka ng ganito. Pero pag kumain ka sa restaurant dito, yung isang ganito lang siya na maliit na bowl. Mga nasa around 60 siguro. 60 yata or 70. Isang ganito. Pag kumain ka ng ganito, in-order mo ito. Pero pagka nagluto ka lang, siguro $30 na pag-gasos mo para dito. So now, luto na. Dito na ang aking Chinese dessert. Glutinous taro with glutinous rice and sagu. Try na natin. So, nandito na tayo sa Bikiman time. Alam niyo, gusto ko talaga itong glutinous rice. Saka yung mga sabu-sabu dito. Try natin. Ang bango. Ito na, try natin. Medyo mainit pa siya. Try natin itong sago. Ang init, mausok pa oh. Ang sarap. Ang init. Masarap ito pang merienda.